At para sa ating mga balita, Poland nag-mobilize dahil sa ginawa ng Russia at Pangulo ng Mexico. Suportado ang riot sa LA. Agad na pinakawalan ng bansang Poland noong Lunes ang kanilang mga fighter jets sa himpapawid. Yan ay matapos bayuhin ng Russia ang kanlurang bahagi ng Ukraine. Dahil sa matinding air attack ng Russian Federation sa teritoryo ng Ukraine, nagsimulang mag-operate sa himpapawid ng Poland ang mga eroplano ng Poland at ng mga kaalyado nito ngayong umaga. Lumusob kagabi sa pinakaloob ng frontline ang puwersa ng mga Ruso. Pinuntirya nila ang kanlurang bahagi ng Ukraine gamit ang dose-dose ng drone at missiles. Ayon kay Mayor Alexander Tretyak ng Rivne, ito na ang pinakamalaking pag-atake sa rehiyon. Kamakailan ay inagad ng Russia ang kanilang kampanya laban sa Ukraine para matuldukan na ang anumang pag-asa sa pagbuo ng usapang pangkapayapaan. Isa ang bansang Poland sa pinakamalapit na kaalyado ng Ukraine at nagsisilbing mahalagang sentro ng logistics para sa mga military aid galing sa Western countries. Nagpakawala daw ang Russia ng 479 na drones at 20 missiles na itinuturing na pinakamalaking pambobomba ng Russia sa isang buong magdamag. Kasabay nito, inalerto ng militar ng Poland ang lahat ng magagamit na puwersa at kagamitan na nasa kanilang imbakan, kabilang na ang mga nakaantabay na pares ng fighter jets at ang mga ground-based air defense system. Gayunman, walang napaulat na anumang violation ng Russia sa airspace ng Poland. Ayon sa sandatahang lakas ng Poland, patuloy na minomonitor ng kanilang militar ang sitwasyon sa teritoryo ng Ukraine at nananatiling nakaalerto para matiyak ang kaligtasan ng himpapawid ng Poland. Nagpapasalamat din sila sa puwersang panghimpapawid ng NATO sa kanilang suporta bilang kaalyado. Inihayag naman ni Mark Rutte, Secretary General ng NATO, na nananawagan siya sa mga miyembrong bansa na gumawa ng malaking hakbang para palakasin ang kanilang depensa, kabilang ang 400% pagtaas sa defense capability bilang pantapat sa anumang mga air at missile attacks para na rin protektahan ang alyansa sa banta ng Russia. Sa kanyang speech sa Chatham House sa London, sinabi ni Rutte na kailangang mapalakas ang panangga na pumoprotekta sa himpapawid, lalo pa ngayon na nasaksihan nila kung papaanong naghasik ng terorismo ang Russia mula sa himpapawid ng Ukraine. Hindi mawawala ang panganib kahit matapos pa ang digmaan sa Ukraine. Kailangan nating magkaroon ng mas maraming puwersa at kakayahan upang ganap na maipatupad ang ating mga planong depensa. Kailangan din ng ating mga militar ng libu-libong karagdagang armored vehicle at tangke, at milyon-milyong karagdagang bala ng artilleriya. Kailangang maging mas matatag, mas makatarungan, at mas mabagsik na alyansa ang NATO. Noong isang linggo, inanunsyo na ng Britanya ang plano nitong magtayo ng hanggang sa 12 nuclear-powered submarine at 6 na pabrika ng bala bilang bahagi ng muling pag-aarmas at sagot sa mga banta ng Russia. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan bakit biglang nag-mobilize ang Polish Air Force? Ukraine just endured the largest drone attack since the start of the war. Nearly 500 Russian drones in a single night. The assault comes as Russia steps up its summer offensive, even as direct peace talks show few signs of progress. Una ay isinagawa ang pambobomba sa himpapawid. Nag-iwan ng malaking pinsala sa buong Ukraine ang mga missile at drone attacks ng Russia. At ngayon naman, mabilis na sumasalakay ang mga sundalong Ruso mula sa ground. Mula sa silangan, pumasok sa Sumy region ang pulutong na mga Russian armored vehicle at artilleries. 20 kilometro na lamang ang layo nito sa lungsod. Ilan sa mga defense station ng Ukraine ang bumagsak na, kasabay ang paglisan ng mga sibilyan mula sa kanilang mga bahay. Ito ang rehiyon ng Donetsk. Makikita pa kung paanong nagdiriwang ang mga Ruso sa kanilang pagsakop sa lugar. Gayunman, buong giting na lumaban pa rin ang puwersang Ukrainian. Winasak nila ang 2 turtle tank ng Russia.
Umabante rin ang Armored Division ng Russia papasok ng Dnipro at itinutulak ang mga Ukrainian palabas ng border ng Donetsk. Batay sa report, ito na ang pinakamalaking paglusob ng Russia para wasakin ang line of defense ng Ukraine. Ang bayan ng Mizover na nasa layong 13 km lamang mula sa Donetsk ay nanganganib na ngayon na maging susunod na target ng Russia. Ito ang sitwasyon ko sa ngayon. Ako ay taga Donetsk Oblast sa lungsod ng Pokrovsk. At noong papalapit na ang mga Ruso sa aming lungsod, sinabihan kami na, hindi mangyayari yan. Imposible. Hindi sila pupunta dito. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakapasok sila at napakabilis. Kaya ngayon hindi na ako naniniwala sa mga haka-haka. Bilang ganti sa pag-atake ng Ukraine sa mga paliparan ng Russia, nagpakawala ang Russian Air Force ng walang humpay na drone at missile attacks sa iba't ibang mga rehiyon. Ang mga lungsod mula Kharkiv hanggang Zaporizhia, mula Sami hanggang Ternopil ay binomba ng walang tigil. Nagpupulasan ang mga estasyon ng gasolina sa pagsabog, nagigiba ang mga residential buildings at nawawasak ang mga infrastruktura. Nakahiga kami sa kama nang biglang sumabog. Sumabog ito. Nagkagulo ang lahat. May isang batang babae na naipit sa apartment sa tabi namin. Sumisigaw siya ng tulong at nagsimula na ang apoy. Kami ng aming mga kapitbahay ay nagtangkang apulahin ang apoy gamit lamang ang aming mga timba. Pagkatapos ay dumating na ang SCES. Isinasagawa na ngayon ang paglikas sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Noong linggo, ilang dosenang nayon na ang nilisan ng mga nakatira dito. Iniwan ang mga tahanan at nagkahiwa-hiwalay ang mga pamilya. Patuloy naman na naghahanda ang Ukraine sa walang tigil na pagdating ng unos gaya ng mga ground assault, aerial bombings at sabay-sabay na mga drone attacks ng kalaban. Pero paubos na ang bala. Kapos na sa bala ang air defense ng Ukraine. At sa gitna nito, bigla pang nagdesisyon ang Amerika na ilipat ang shipment ng 20,000 anti-drone missiles mula Ukraine papuntang West Asia. Nagulantang ang Ukraine sa balitang ito. Dahil dito, nagmamakaawa na si Zelensky sa kanyang mga kaalyado para sa agarang tulong. Nagmistulang malaking dagok sa kanya ang desisyon ni Trump na ilipat ang shipment ng mga missiles at laser-guided EPKW's rockets na mahalaga pa naman sa pagpapabagsak ng mga drones. Sa ibang balita, Pangulo ng Mexico, suportado ang riot sa LA? Sinabi kahapon ni Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo na hindi dapat gamitan ng karahasan ang pagresolba sa isyu ng migration sa Estados Unidos. Yan ang sinabi ng Pangulo kasunod ng mga isinagawang raids sa Los Angeles, California. Ang mga raid na ito ay isinagawa ng Immigration and Customs Enforcement or ICE sa pakikipagtulungan ng Homeland Security Investigations. Sa pagbubukas ng mga bagong gusali ng Cardiology and Pediatric Oncology sa Hospital de las Niñas Poblana, sinabi ng Pangulo ng Mexico na 35 mga mamamayang Mexican ang inaresto sa mga nasabing raid simula pa noong nakaraang Biyernes. Binanggit din niya na ang mga Meksikanong naninirahan sa Estados Unidos ay hindi mga kriminal kundi mga mabubuting tao. Alam na namin ngayon, at nakikipag-ugnayan na kami sa kanila at sa kanilang mga pamilya sa tulong ng ating konsulado para sa 35 mga kababaihan at kalalakihang Meksikano na naninirahan sa Estados Unidos. Nagkaroon ng ilang mga kilos protesta at kalaunan, nagpasya ang pamahalaan ng Estados Unidos, ngayong madaling araw, na magpadala ng National Guard sa Los Angeles, California. Una sa lahat, nais naming sabihin na ang mga Meksikanong naninirahan sa Estados Unidos ay mga mabubuting tao, matatapat na tao na pumunta roon para maghanap buhay at mapabuti ang buhay ng kanilang mga pamilya. Hindi sila mga kriminal. Sila ay mararangal at may malasakit sa kanilang mga mahal sa buhay. No son criminales, son hombres y mujeres de bien. Honestos. Ipinapabot ng gobyerno ng Mexico ang buong suporta sa kanila.
2 araw na mula nang magbigay ako ng direktiba sa Secretary of Foreign Affairs at sa buong consular network na makipag-ugnayan at ibigay ang lahat ng kinakailangang tulong. El apoyo que se requiere. Dagdag pa niya, dapat umanong kilalanin ng Amerika ang naging ambag ng mga Meksikano sa kanluran ng bansa lalo na sa mga lungsod ng New York at Los Angeles. Tinawag pa niya na mga bayani ang mga Meksikanong ito. Ang ating mga kapatid na migrante ay pumupunta roon para maghanap ng mas magagandang oportunidad. Karamihan sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho doon. Halimbawa, maraming mga taga-Puebla ang nakatira sa New York. Poblanas que viven en Nueva York. Tinatawag pa nga nilang Puebla York. Dahil ang New York ay hindi magiging kung ano ito ngayon kung wala ang mga taga-Puebla na naroroon. Ganoon din sa Los Angeles, California, hindi ito magiging kung ano ngayon kung wala ang mga Meksikanong lalaki at babae na naroroon. Sila ay nag-migrate dahil sa pangangailangan, at mula roon ay nagpapadala sila ng tulong pinansyal sa kanilang mga pamilya. Pero ang pinakamahalaga na dapat kilalanin ay ito, kahit na nagpunta doon ang mga Meksikano, kailangan din talaga sila doon. Dahil kung hindi sila kailangan doon, hindi sana sila nabigyan ng trabaho. Ano man ang Estados Unidos ngayon, bahagi rin ito ng malaking kontribusyon ng mga Meksikanong nagtatrabaho sa kabilang panig ng border. Para sa amin, at palagi naming sinasabi, sila ay mga bayani at mga bayaning babae ng ating inang bayan. Sa isa pang talumpati, sinabi ni Sheinbaum na hindi sila pumapabor sa anumang uri ng karahasan bilang paraan ng pagpoprotesta. Ang ganitong uri ng mga pagkilos ay matatawag daw na provokasyon, lalo na ang pagsusunog ng mga sasakyan na nasaksihan sa gitna ng riot sa Los Angeles. Hindi kami sumasang-ayon sa mararahas na kilos bilang anyo ng pagpoprotesta. Ang pagsusunog sa mga sasakyan ng kapulisan ay tila pagsisimula ng gulo kaysa isang uri ng paglaban. Dapat maging malinaw na kinokondena namin ang anumang uri ng karahasan, saan man ito nagmula. Nananawagan kami sa komunidad na kumilos ng mapayapa at huwag magpadala sa mga panunulsol o panggagalit. Gayunman, sinabi ng Pangulo na suportado ng kanyang pamahalaan ang lahat ng mga Meksikano sa Estados Unidos anuman ang katayuan nito, dokumentado man sila o hindi. Muling iginigiit ng pamahalaan ng Mexico ang matibay nitong paninindigan na pangalagaan at ipagtanggol ang karapatang pantao ng mga Meksikanong nasa ibang bansa, anuman ang kanilang immigration status. Sinabi pa ng Pangulo na handa ang kanyang pamahalaan na mag-mobilize ng puwersa kung sakaling lagyan ng buwis ang mga remittances na ipinapadala sa Mexico. Kung kinakailangan ay magsasagawa kami ng mga pagkilos dahil hindi kami papayag na lagyan ninyo ng buwis ang mga padala ng aming mga kababayan sa Estados Unidos para dito sa Mexico. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.